Hindi lahat ng tatay sa dugo. Ang isa sa mga tatay ng buhay ko, tricycle driver. 2 linggo pa lang ako noong kinakailangan ng bumalik ng trabaho ng mama ko. At nung panahong iyon, hindi ako ordinaryong newborn baby. Bagong opera ako sa ulo, ipinanganak ako na may cyst. Kaya habang ang ibang sanggol ay nasa tabi ng nanay nila halos buong araw, ako, kailangan kong iwan sa taong pagkakatiwalaan. At doon pumasok sa buhay ko si Tatay Uming. Siya ang tricycle driver na service ng mama ko. Pero sa paglipas ng panahon, naging higit pa siya doon. Tuwing umaga, susunduin niya ang mama ko para ihatid sa trabaho. Tapos ako naman, ihahatid niya sa bahay nila ni Nanay Laring. Sa gabi, pagpauwi ng mama ko, susunduin niya ulit ako pabalik. Araw-araw, paulit-ulit, tahimik lang. Walang reklamo, walang kapalit na hinahanap. Pero sa araw-araw na yun, hindi lang niya ako inihatid. Nalagaan niya ako, binabantayan niya ako, minahal niya ako. Sa isang compound sa sitio kabilang bakod ako lumaki. Kasama ang pamilya at mga kamag-anak ni Tatay Uming. At kahit hindi nila ako kadugo, tinuring nila akong kanila. Tinuring nila akong kapamilya, tinuring akong anak. Si Tatay Uming din ang naging school service ko buong elementary. Siya at si Nanay Laring ang uma-attend sa mga awardings ko. Sila ang kasama ko sa field trip. Sila ang naghihintay sa akin sa school. At kapag perfect ako sa exam, alam ko na kung saan ang punta namin. Jollibee. Simple lang sa iba, pero sa batang katulad ko, malaking bagay yon. Kasi ibig sabihin nun, may taong proud sa akin. May taong naghihintay sa akin. May taong masaya sa bawat maliit kong panalo. Kapag namamasada siya ng tricycle, sinasama niya ako. Minsan, doon ako nakakatulog. At kapag tulog na ako, dahan-dahan niya akong iuuwi. Pero isa sa pinaka hindi ko makakalimutang childhood memories ko kay Tatay Uming, yung backyard nila. May baboyan sila sa likod ng bahay nila. At kapag nanganganak yung alaga nilang baboy, nilalagyan ako ni Tatay Uming ng duyan doon sa likod. Nandoon ako, nakaduyan, habang inaasikaso nila yung inahing baboy na manganganak. Bata pa ako noon pero hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko yung eksenang iyon. Yung simpleng buhay, yung duyan sa likod ng bahay, at yung pakiramdam na kahit saan siya pumunta, kasama ko. Para sa iba, kakaiba sigurong childhood memory ang makakita ng nagpapaanak ng baboy. Pero para sa akin, isa iyon sa hindi ko makakalimutan na alaala. Kasi doon ko naramdaman na parte ako ng mundo nila. Hindi ako bisita, hindi ako alaga lang, kasama ako. Anak ako sa pagmamahal. Hindi ko man naiintindihan noon kung gaano kabigat ang sakripisyo niya. Ngayong matanda na ako, naiintindihan ko na. Yung pagod niya, yung oras niya, yung pagmamahal niya, yung araw-araw na pagpili niyang alagaan yung batang hindi naman niya kadugo. At may isang bagay na hindi ko makakalimutan. Nung nagkaroon ako ng unang sweldo, binigay ko yon ng buo sa kanya. Pampa-opera ng mata niya. Hanggang ngayon, pinagmamalaki niya yon. Pero ang totoo, kahit ibigay ko pa sa kanya ang lahat ng unang sweldo ko, hindi pa rin iyon sapat para suklian ang lahat ng ginawa niya para sa akin. Ito ang iba't ibang mukha ng tatay. Minsan, hindi siya yung nasa birth certificate mo. Minsan, siya yung nag-aabang sa kanto tuwing umaga. Yung naghihintay sa labas ng paaralan. Yung sumasama sa field trip. Yung pumapalakpak sa awarding. Yung gumagawa ng duyan sa likod ng bahay para makasama ka habang nagtatrabaho. Yung umiiyak sa tagumpay mo kahit hindi galing sa kanya ang tugo mo. Si Tatay Uming ang isa sa dahilan kung bakit napakalapit sa puso ko ng mga senior citizen. Siya ang isa sa mga inspirasyon ko kung bakit mahalaga sa akin ang mga programang para sa libreng check-up at operasyon sa mata. Dahil sa kanya, mas naiintindihan ko na ang isang senior citizen ay hindi lang beneficiary ng programa. May kwento sila, may sakripisyo, may pamilyang binuo, may batang inalagaan, may buhay na minahal. At hindi ko rin malilimutan nung sinabi kong papasok ako sa mundo ng public service.
Kahit hirap na siyang maglakad, pinilit niyang dumalo. May speech ako noon sa General Assembly ng mga tricycle drivers at nakita ko siya roon umiiyak. Hindi dahil malungkot siya, kundi dahil yung batang minsan niyang inihahatid sakay ng tricycle niya, yung batang minsan niyang hinihintay sa school, yung batang minsan niyang dinadala sa Jollibee kapag perfect sa exam, yung batang minsan niyang nilalagyan ng duyan sa likod ng bahay para makasama niya magsisilbi na sa bayan. At siguro sa puso niya, nakita niya na naging bahagi siya ng kung sino ako ngayon. Sa lahat ng tatay, sa dugo man o sa pagmamahal, Happy Father's Day po. At sa lahat ng batang pinalaki ng taong hindi man kadugo pero minahal ng buong puso, huwag nating kalimutan sila. Itag o i-share mo ito sa tatay na nagpalaki sa'yo kahit hindi niya ikaw katugo. Ito ang part 1 ng aming Father's Day series. Sa part 2, ikikwento ko naman si Papa. This is your nagmamahal, Lara Ventura.